Hola, magandang araw. Kumusta po kayo? Si Sir Bibal po ito, English teacher dito sa Florida, USA. Sa aking mga kaguro dyan sa Pilipinas, minsan po ba nag-daydream na rin kayo or nagtanong na rin po ba kayo kung what if mag-apply akong maging teacher sa Amerika? Ano-ano nga po ba ang advantages ng pagiging isang teacher dito sa Amerika? Unang-una na po dyan ay ang sweldo. Alam niyo po ba na ang isang guro dito sa Amerika ay tumatanggap ng 5 to 6 times bigger ng natatanggap ng isang public school teacher dyan sa Pilipinas? Pero you have to manage your expectation dahil iba't ibang state, iba't iba ng policy. Meron tayong mga tinatawag na state and federal taxes. Ganun din, meron din tayong cost of living na dapat isaalang-alang. Usually po, mataas ang cost of living dito sa USA. Kaya minsan, talagang kailangan lang talaga ng financial management. Matinding financial management. Pangalawa, everything you do will be compensated. Hindi dito uso ang exigency of service. Hindi dito uso ang thank you o salamat lang. Lahat ng gagawin mong extra na wala sa iyong natural na job description, ikaw ay babayaran. Halimbawa, ikaw ay club moderator, club advisor, pinaghawak ka ng yearbook sa taong ito, ikaw ay nagkumuha ng isang supplemental class or meron kang overload, babayaran ka din nila. At halimbawa, at ang kagandahan dito, kapag absent ang co-teacher mo at nabunot ka sa raffle at pinakisuyuan ka na mag-sub ka doon sa planning period mo, na mag-sub ka doon sa klase na iniwan ng isang absent na teacher, ikaw ay babayaran base sa iyong hourly rate. O, diba? So, sinasabi ko sa iyo, lahat dito ng galaw mo, bayad. Pangatlo, less ang paperwork. Imagine, ang lesson plan dito hindi komplikado. Hindi ka magsusulat ng kung ano-anong mga reflections. Hindi ka magsusulat ng A to J or 1 to sawang mga parte ng lesson plan. Napakasimple. Standard, learning target, essential questions, activities, and that's it. Yun lang. So, all you have to do is to prepare that at usually, team kayong nagpe-prepare nito. No emails, no chats after ng working hours mo. Halimbawa, papasok ka dito ng alas 8, lalabas ka dito ng before 3. So, meron kang 7 hours para magtrabaho. At after nun, wala kang marireceive na email o kung meron man, hindi ka required or obligado na sagutin ito. Usually, ito ay mga paalala lamang kung hindi ka bibigyan ng mga gawain o ng mga urgent na report. Kasi nga, wala ditong paperwork. Isipin mo, katulad na lang sa school na pinagtuturuan ko, meron kaming 330 teaching and non-teaching personnel. So, ang bawat guro, ang trabaho mo lang ay mag-prepare ng lesson mo, magturo at gumawa ng grades. Samantalang, ang mga non-teaching personnel naman sila na ang bahala sa lahat. Wala kang isusulat na card, wala kang gagawing tests, lahat ng yan merong mga gumagawa. Usually, ang nagbibigay ng test ay ang district, ang state, o ang United States of America. At ang ikalima, generally, admins are supportive. They are warm. They will always go to you para kumustahin ka at itanong ang mga pangangailangan mo. Lagi yan, ini-email kanila or personal kanilang pupuntahan para malaman at ang mga kakailanganin mo. At ora mismo or kinabukasan, andyan na yon, ipoprovide nila. Ika-anim, teknolohiya. So dito, ang bawat bata ay may tigi-isang Chromebook. Ikaw din, bilang teacher, magkakaroon ka din ng sarili mong laptop. Sa classroom mo, may smartboard. At wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang kakailanganin pa kasi hindi mo kailangang gumastos para sa iyong classroom sapagkat meron ka din ditong allowance para i-beautify mo or kung ano ang mga kailangan mong dekorasyon sa iyong classroom. O, di ba? Ang sumunod naman ay ang cultural immersion. Siyempre, ikaw ba naman ang makapagturo sa Amerika? So, highly diverse ito. Ang mga estudyante at ang mga co-teachers mo ay galing sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Lalong-lalo na katulad ko, ang aking mga estudyante ay mga Latinos or mga Hispanic, kung saan sila ay galing sa Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, El Salvador, Dominican Republic, Mexico, Honduras at kung saan-saan pa sa South America or Latin America, kabilang na ang Haiti. So, dahil dyan, matututo ka ng culture nila,
pakikisama sa iba't ibang uri ng kultura, ganun din matututo ka ng lingwahe nila. Kaya nga, natututo na rin ako unti-unti ng Espanyol at ng Haitian Creole. Diba? So, ang sumunod naman ay ang opportunity to travel. Dahil dito sa meron ka ng USA visa, hindi mo na kailangang mag-secure ng visa para lang makapunta sa iba't ibang state kasi ang visa mo ay pangkalahatan. So, ikaw ay makakapag-travel. You just drive at makakarating ka na sa iba't ibang state. And to top it all, na personally sa akin ang pinakamahalaga ay pwede mong isama ang iyong pamilya. Katulad ko bilang isang J visa holder, ang aking asawa na isa ring public school teacher at ang aking 5-year-old daughter na si Kate Symphony ay ang aking J2 dependents. Ibig sabihin na ikuha ko sila ng US visa ng napaka-smooth, napakaswabing proseso lamang. At ngayon, after 5 months, kasama ko na sila dito sa Florida. 'Di ba? So hindi mo na kailangang mag-worry na ang hirap namang iwanan ng pamilya, ang hirap mag-isa. Bakit mo iisipin 'yon kung pwede namang yung mararanasan mo ay pwede mong i-share sa iyong asawa at anak. Kung single ka naman, it doesn't matter kasi pwede mong isama ang iyong parents. Kung ayaw mo naman, pwede namang wala kang J2 dependents dito. So, ang mahalaga para sa akin yung emotional support, yung mental health mo intact kasi andito yung pwede mong isama ang iyong pamilya. May dalawa kang options. Pwede mong kasama na agad sila sa pagdating mo dito sa US or pwede namang susunod na lang sila at a later date. 'Di ba? So, depende yun sa iyo. Nasa sa iyo yun at napakabilis at hanggat valid ang visa mo as the principal visa holder, valid din ang visa nila. So, ano pang hinihintay mo? Kung alam mo na ikaw ay merong 2 years of teaching experience sa classroom, pangalawa, hindi naman kailangan ang required ang master's degree, pero ito ay isang plus factor, lalong-lalo na kung ikaw ay isang English teacher. At ano pa ba? Kailangan syempre may passport ka. At yung mga gastos, pag-uusapan natin sa susunod na video. So, hindi ko sinasabi na maalwan at talagang masarap na masarap ang buhay ng guro dito sa Amerika. Marami din tayong mga challenges. Pero pag-uusapan din natin yan sa ibang parte ng mga videos. At sa ngayon lang, kung gusto mo talaga, kung gusto mong sumugal, kung gusto mong may mabago sa iyong routines at sa iyong mga nakasanayan, kung gusto mong i-challenge ang sarili mo at makipagsapalaran dito sa Estados Unidos, hindi masama ang sumubok. Kasi kung tayo ay magwo-worry at magdi-daydream lang, puro tayo mga what if, pero wala naman tayong ginagawa, hindi tayo nagti-take risk, para lang tayong nasa rocking chair, it keeps us moving, pero hindi naman tayo dinadala kung saan man. Halaga nito ay mag-take ka ng risk, lumabas ka sa comfort zone mo, because all's well that ends well. Everything will be worth it. Muli, ako po si Sir Bibal, gurong Pilipino ng English dito sa Florida. Magkita-kita po tayong ulit sa susunod nating video.